Isang mapagpalang araw po at magandang buhay sa ating pong mga kababayan, ating pong mga katits. Muli pa rin po nagbabalik ang Treasure Hunter Mindoro Gold Vlog sa pagpapatuloy pa rin po ng pagdemo ng pinusuan po ng ating mga katits. Meron po tayo isang tripod antenna na pinusuan po ng ating katits mula po sa probinsya ng Lingayen, Pangasinan. Ito po yung long range locator tripod antenna. Long range siya at meron po siyang positive, negative, ground balance na pwede rin pong gamitin niya sa ilalim. At yan po ay bala-bala. So mga kababayan, mga katits, ang atin pong tripod antenna ay bala-bala. Kung ano pa rin po yung ating ibabala, yun po yung ilulocate o hanapin po ng ating tripod antenna. So dito nyo po yan babalahan. At meron po ako dito mga katis na pambala. Ito po yung 14 carats gold na siya pong ibabala sa ating tripod antenna. At meron din po ako ilulukit dito. Ito po yung 18 carats gold bracelet. So mga kababayan, mga katis, muli nyo pa rin po ako samahan sa pagbabahagi pa rin po demo kaalaman na pinusuan po ng ating sa katits. Ito po yung isang tripod antenna. So mga kababayan, mga katits, naway makatulong pa rin po ang simpleng video ito. Hindi ko man sinasabi sa inyo na ako ay magaling na. So meron pa rin mga katits natin na alam po mayroon pang pinakamagaling. So ito po, ibinabahagi ko kung paano po tayo magpapaikot o paano po yung magaan yung pag-ikot ng ating locator, lalo na kapag tayo po ay tumapat sa atin pong inilolocate o yung aura ng gold. At paano po yung mga pamamaraan, paano po yung pagtapat natin kung yung pong ating locator ay magtuturo o iikot na sa pamamagitan po ng ating mga gamit. So mga babayan, mga katits, mahalaga pa rin po na ibinabahagi na pag pumunta po kayo sa area, dala nyo ang locator. Kapag nakatapos kayo sa isang area at lumipat kayo sa isang area, so huwag nyo po kakalimutan yung pagpahid po ng ating antenna sa lupa. Yan po ay makapagpabilis para mahanap po natin yun pong ating hinahanap. So sa paghilap pa rin po ng ating antenna, so ganyan yan mga katits. Kapag hinilap po natin yan, ganun lang. Huwag nyo pong bibigla ipataas ng malakas. So pwede po yung mahugot, lalo na kung malakas po yung ating pagkakahilap. So ganun lang po yung ating gagawin. At sa paggamit pa rin po ng ating tripod antenna, kailangan isapuso nyo po yung paggamit, yung paghawak po ng ating handle ng single antenna o tripod antenna. Napaka-importante po niyan. At higit po yung maganda ang iyong kalooban, maganda yung iyong iniisip. At ganoon na rin po mga katits, kailangan maganda po yung iyong layunin, hindi po masama. So mga kababayan, mga katits, sa pagbabahagi pa rin po ng ating paggamit kung paano hinahawakan yung ating tripod antenna. So gitna ang palad, at kapag hinawakan mo na yan, dyan mo na po yan dadamahin. Pakikiramdaman mo at aalamin mo kung paano gagalaw yung locator, paano natin itinataas. So may tamang pamamaraan po akong ginagawa na pwede ko i-share sa inyo yan. So kailangan pagka itinaas mo po yung locator, ito lang po yung pamantayan natin. Bagamat yan ay paulit-ulit yung binabahagi. So mga katits, naway makatulong po sa inyo yan. So sa pagtaas po natin, kailangan tamang taas lagi po yan, hindi po mataas, hindi po nakatingala, hindi naman po sobrang tungo. So pag itinaas po natin yan, so sanayin nilang mga katits, yan. Ganyan lang po yung pamantay natin. Pag itinaas mo katits yan, pantay na po yan, libilado na yan, at tungo na kaunti. So pagka gumalaw na po yan, dapat huwag mo na po siyang kukontrahin. So ganun po yung paggamit natin ng ating mga locator. So ito po yung handle, napaka-importante. Kailangan bago nyo gamitin ang isang locator, kailangan po yan ay matining yung pagkakaikot. So hindi po yan magwiwigil. Kailangan matining po yan. At sa pagkakabit po ninyo yan, huwag sasalpak ng diretso. Utay-utay lang po yan, ginigiwang-giwang, inikot at ginigiwang-giwang yan. So para makuha po natin yung alignment niya. Dito pa rin mga katis, mga kababayan, meron po akong ibinala dito. Ito po yung 14 carats gold at yun naman po yung ating 18 carats na bracelet. At gagamitin po natin ito pong tripod antenna. So ganito po yan mga katits, mga kababayan. At wala pa rin po sa baba, kailangan sasama po tayo ng frequency
Pag tinaas po natin yung locator, tamang taas po yan, tungo ng konti, at hihintayin na po natin gumalaw yung pong ating tripod antenna, yung paghila po ng aura ng gold sa atin pong antenna. So ganito yan. Pag itinaas po yan, curve na konti mga katids, pagka gagamit kayo dyan, kahit anong klase locator, kailangan nakakurve ka ng konti. So ganito pa rin mga katids. Yan. So, doon na po agad sa tuturo. Yan. At pagka itinaas po yan, pangalawang taas, kuha na po niya yung frequency, yung signal po ng aura ng gold, na kung saan po yan nakalagay, doon po yan magtuturo. Ganun po yung ating tripod antenna, bagay sigil antenna, kapag nakailang beses ka na tumaas, ang paghila po ng aura ng gold sa ating po tripod antenna ay segundo na lamang. Mabilis na po yan. Hindi na po yan maghihintay, hindi na kinakailangan po nating ilalakad natin kung saan po yan magtuturo. Kapag ka tumayo ka, at medyo malayo pa yung aura gold, pag tumayo ka sa isang pwesto, pag itinaas mo po yan, may magkakaroon ka ng idea na doon na siya magtuturo. Hindi na kinakailangan ilakad mo at hanapin mo kung nasaan po yung aura ng gold. Ito pa rin mga katids, ganyan. Sa paggamit pa rin po natin, kahit simplihan lamang, kahit isang kamay lamang, yan, doon pa rin po siya magtuturo. Yan, napakabilis na po niya mga katids. At dahil gold lang po yung ating pong ibinala, Papua Golden, kahit mataas man uri yung ating ibinala, kahit mababa yung ating inilulocate, so pares lang po yan dahil content din po ng gold, yun po ang ating hinahanap. Ang kaibahan lang po yan, mas mataas at mayroong mas mababa. Ito pa rin mga katids, mga babayan, pagtaas pa rin po ng ating tripod antenna, doon pa rin po siya babaling. So ganyan po yan. Yeah, so pag itinaas nyo po yung mga katids, ang ating po locator, kailangan kung ano po yung pagkakataas niya, pag bumaling po yan, dapat pantay din po yan. Hindi po yung kapag bumaling, habang umiikot, so nababa po yung ating kamay. Dapat naka-steady po yan. So ganyan po yung ating paggamit. So ito pa rin, naway makatulong po itong video ito sa atin po mga katids, lalo na kung kayo po ay baguhan sa paghawak po ng ating locator. Isa puso ninyo, damahin ninyo yung paggamit ng ating pong locator. So ganito pa rin mga katids, mga babayan, paano po natin malalaman paano tayo magpapaikot, lalo na kung yan po ay aura na gold. So ganito yan mga katids. Una po niya, pagka na-locate na po natin yung aura ng gold, so nandito po tayo yan, lalapit po tayo sa aura ng gold. Yan, malayo man yung ating pinanggalingan, pag nagturo po itong tripod antenna, saan man siya nagtuturo, susundan po natin yan. Ngayon, nandito na po tayo sa aura ng gold. Ganyan yung mga katids. Pagka tayo lalapit niya sa aura ng gold, kailangan tatapatan po natin yan. So, ganyan po yan. Yan. Ito po yung ating tripod antenna na kapag timapat po sa ating aura ng gold, magigimagan po yung kanyang pang-ikot mga katids. Hindi po yan mahirap paikutin. So, magaan po yung kanyang pagpaling. So ganyan po yan mga katids, mga kababayan, kailangan tapatan po natin yung aura ng gold. So ganyan yan mga katids. So, ito pa rin yung pinusuan ng ating katids mula po sa Lingayen, Pangasinan. Ito po yung tripod antenna. So ganyan po yan. So mga katids, mga kababayan, pagka tinapatan mo na po yan at nasundan mo na yung aura, nalaman mo na. So ganito po yan mga katids. Pagka umikutan na po yan ng ating pong locator, inikutan na yan, so gagawin po niya, isusunod po natin yung estimate na lapad ng detection. Gagamit po tayo dyan ng aurameter. Gagamit po tayo dyan ng Japanese one, alin man sa dalawang yun. Kailangan, kung nandito na po yung aura ng gold, estimate mo po yung lapad. Kung yan po ay kalahating metro, ipagpalagay natin yan po ay kalahating metro ang lapad ng detection. So ibig sabihin yan mga katids, yan, halimbawa po yan, yan po ay kalahating metro, in-estimate mo po yung lapad, alam mo na po yung guide na kung saan ka po papasok. So pagka magpapaikot na po tayo, at lalapit na tayo, lalo na kung magkukross po yung ating dalawang single antenna, kapag wala pa po tayo sa loob ng detection, at tulad po nito, ito po yung boundary. Hindi po natin kailangang itapat yung ating tong locator kasi hindi po yan iikot. Huwag po natin pipilitin na umikot po yung ating gamit, lalo na kapag hindi po tayo nakatapat o nakapasok sa loob ng deteksyon. Hindi po pwedeng
ang locator ay paikutin natin, magganit po yung pag-ikot niya, napipilitan yan dahil pinaiikot po natin niya. Kailangan pumasok po tayo sa loob ng deteksyon. Kapag pumasok po tayo sa loob ng deteksyon, magaan na po yung kanyang pag-ikot niya. Hindi po yun mahihirapan. Pero kapag nasa labas po tayo ng deteksyon, pag itinapos po natin yan, magtuturo pa rin po yan kung ano po yung kanyang nalulukit. Dahil nasa labas po tayo ng deteksyon at yun sa pamamagitan po ng ating paa, ng ating katawan, na tayo po ay nakatungtong sa lupa, yan po yung magiging ground natin doon po sa aura ng gold. Kaya mahalaga po mga katis, na dapat ini-estimate po yung lapad ng deteksyon para kapag papasok tayo sa loob, alam natin na magiging magaan po yung pag-ikot ng ating locator. So mga kababayan, mga katis, naway nakatulong po ang simpleng video ito, lalo na kung tayo papaikot. Kailangan tatapatan po natin yan, tatapakan natin kung maliit man yan. So doon po natin mararamdaman yung pag-ikot ng ating locator, yung pag-cross ng ating locator, kung tama yung ating pong ginagawa. Ito po yung pinusuan ng ating katis mula po sa probinsya ng Lingayen, Pangasinan, isang tripole antenna, long range po ito. So mga kababayan, mga katis, shoutout po sa inyo lahat. Pagpalain po kayo ng maraming biyaya at higit po ang isang magandang kalusugan. Maraming salamat mga katis. Hanggang sa muli po.